tayo po ay magsisimula na. Ang Sangguniang Bayan session po ay pinangungunahan po ng ating kagalang-galang Danilo Lalunyo Liwanag, Tagapangulo at pangalawang punong bayan. Lahat po ay tumayo. Pong magalang na pagbati po sa ating mga kagalang-galang na Sangguniang Bayan. Ganon din po sa ating mga bisita. Tayo po ay mag-uumpisa na ng ating regular na pagpupulong sa pamumuno po ng kagalang-galang Konsehal Sander Sandro. Marami pong salamat, Ginoong Tagapangulo, at magandang umaga po sa lahat. Para po sa ating regular na pagpupulong, ating pong awitin ang pambansang awit ng Pilipinas. Ilagay po natin ang ating presensya sa ngalan ng Panginoon, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Makapangyarihan, mapagpala na Diyos, sa araw na ito, kami ay lumalapit sa iyo ng may pagpapakumbaba at buong puso naming idinadalangin ang aming mga pinuno, lalo na ang bumubuo ng Sangguniang Bayan. Bigyan mo po kami ng karunungan na maitaguyod ang kapakanan ng bawat mamamayan. Gabayan mo po kami sa aming mga desisyon upang ito ay maging makatarungan, makabuluhan, at makakatulong sa ikabubuti ng lahat. Pagkalooban mo po kami ng lakas ng loob upang harapin ang anumang hamon na may katatagan at integridad. Naway ang aming mga tatalakayin at pagpapasyahan ay patnubayan ng iyong liwanag at katotohanan. Ipagkaloob mo po sa amin ang pagkakaisa at pagmamalasakit upang maglingkod ng tapat at walang pag-iimbot. Hinihiling namin ang iyong biyaya at basbas sa bawat isa sa amin. Ang lahat ng ito ay tinataas namin sa banal na panalangin. Amen. Pakitaas po ng kanang kamay para po sa Councilor's Creed. I am a Filipino councilors, mandated by the law to enact mission and ordinances that rebound the general and welfare of my constituents and their pursuits for happiness, peace, and integrity. I believe in public service above self as the guiding principle of my official act, and as I tread the pathways of local legislation, may the Almighty guide me in a heart that I shall be true to my constituent and the Filipino people. Magandang umaga po sa lahat. Muli po ang ating pagbati at paggalang sa ating mga kagalang-galang ng Sangguniang Bayan. Ganoon din po sa ating mga kababayan. Ang atin pong pagbasa sa katitikan. Maraming salamat po kagalang-galang na Tagapangulo. Ang katitikan po ng karaniwang pagpupulong ng galang na mga konsehalis ng bayan. Kung kaya ito po hinihiling ko na po sa ating pong chairman ng Committee on Rules and Good Governance na mapagtibay na. Kagalang-galang Konsehal Port Salombides. Maraming salamat po, kagalang-galang na Tagapangulo at sa ating kalihim. Kung wala na po tayong paglilinaw o pagwawasto sa ating po nakaraang katitikan, ay hinihiling ko po na atin na ito mapagtibay.
Mungkahi po ng pagtitibay ng ating nakaraang katitikan ay pinangaluhan ng kagalang-galang Konsehal Bomel de Vero. Mayroon po bang pagtutol? Kung wala po ang nakaraan po nating katitikan ay atin na pong pinagtitibay. Kagalang-galang Konsehal Port Salombides. Maraming salamat po, kagalang-galang na tagapangulo, Vice Mayor Danny Liwanag. So, ngayong araw po ay ating tatalakayin sa ating calendar of business ang mga sumusunod. A resolution approving the peace and order and public safety plan of Municipality of Tagcoen, Quezon for the calendar year 2026 to 2028. A resolution approving the local nutrition action plan of the Municipality of Tagcoen, Quezon for the calendar year 2026 to 2028. And a resolution authorizing Honorable Luis Oscar T. Eliazar to enter for and sign in behalf of the Municipal Government of Tagcoen, Quezon a data sharing agreement between the Department of Social Welfare and Development, Field Office 4A, represented herein by its Regional Director Barry C. Chua. Mr. Chair, andito rin ho ang mga barangay ordinances ng Barangay Rizal na ito pong mga sumusunod na ito ay nagdaan po kaninang umaga sa public hearing, ay sa committee hearing ng Committee on Rules and Good Government, at ito po ay pinagtibay lahat ng walang pagtutol. Ito po ang mga sumusunod. Ordinance number 10, series of 2025, an ordinance establishing Tatak Rizalian, granting sports and assistance to the student athletes, youth, and other qualified residents of Barangay Rizal, Tagcoen, Quezon. Mr. Chair, may I request that this be granted to the proper committee for to be sponsored later for approval. Sa Committee ng Youth, Konsehala SK Angela Salombides. Ordinance number 11, series of 2025, an ordinance establishing Suporta sa Pangarap Program, granting financial assistance to the student, youth, and other qualified residents of Barangay Rizal, Tagcoen, Quezon, undertaking professional licensure examination. Another ordinance to assign to our Committee on Youth again, Konsehala Angela Salombides. Ordinance number 19, series of 2025, an ordinance institutionalizing the Angat Rizalian Livelihood and Empowerment Program for the youth and qualified residents of Barangay Rizal, providing mechanisms for implementing funding and other purposes. Ordinance number 19, series of 2025, assigning to our Committee on Trade, Konsehal Sander Sandro. Thank you po. Ordinance number 20, series of 2025, an ordinance establishing the Araw ng Natatangi Program for the persons with disabilities of eligible residents of Barangay Rizal, Tagcoen, Quezon, providing fund and for other purposes. Ordinance number 20, series of 2025, Committee on Social Services. Thank you po. Ordinance number 21, series of 2025, an ordinance establishing the Project Aral, Alternative Learning Resources and Accessible Learning Program for the youth and other residents of Barangay Rizal, providing mechanisms for implementation, funding, and other purposes. Proposed ordinance number 21, series of 2025, assigning to our Committee on Education, Konsehal Bomel de Vero. Thank you po. Ordinance number 22, series of 2025, an ordinance establishing the Alagang SK Rizal Health and Anti-Drug Abuse Program for the youth
and qualified residents of Barangay Rizal, providing mechanisms for implementation, funding, and other purposes. Proposed Ordinance Number 22, Series of 2025. Parang combine ito ng Committee on Health under Konsehal Revi Masangkay and Committee on Youth, Konsehal SK Angela Salombides. Thank you, Mr. Chair. Meron lang din po tayong unfinished business patungkol po sa ating Committee on Housing and Land Use. So, yun lamang po. Magandang umaga po sa ating lahat. Santo ninyo doon sa Magibway? Santo ninyo ano? Thank you, Mr. Chair. Meron pa pala pong barangay budget. Barangay Santo Niño 1, Supplemental Budget Number 1, Calendar Year 2025, amounting to 57,071 pesos and 49 centavos. It be assigned to Committee on Budget, Konsehal Revi Masangkay. Kagalang-galang Konsehal Leo San Buenaventura. Thank you po, Mr. Chair, for the recognition. Mr. Chair, a resolution approving the Peace and Order and Public Safety o PAPS Plan of the Municipality of Tagkawayan, Quezon for calendar year 2026 at 2028. Mukha po ng kagalang-galang Konsehal Leo San Buenaventura. Pinangaluhan po ng kagalang-galang Konsehal Bomel de Pero. Mayroon po bang pagtutol? Kung wala po ay atin na rin pong pinagtitibay. Kagalang-galang Konsehala Revi Masangkay. Maraming salamat po sa ating tagapangulo, kagalang-galang Vice Mayor Danny Liwanag. Magandang umaga po sa ating lahat. Ng miyembro ng Sangguniang Bayan, kay Sekbong, magandang umaga po. Kahilingan po ng tanggapan ng Rural Health Unit na mapagtibay po natin ang kanilang Local Nutrition Action Plan. Sapagkat ang ating bayan po ay patuloy na nakararanas ng mga hamon sa nutrisyon, particular na ang mataas na kaso ng stunting, wasting, underweight at obesity sa mga bata. Gayon din ang nutritionally at risk na buntis. Batay po sa datos, malaki ang epekto nito sa kalusugan at kakayahang matuto sa paaralan at kinabukasan ng ating mga mamamayan. Kaya ako po ay humihiling sa lahat ng miyembro ng Sangguniang Bayan sa pangunguna ng ating minamahal na kagalang-galang Vice Mayor Danny Liwanag na ang Local Nutrition Action Plan taong 2026 hanggang 2028 bilang gabay sa mas organisado at mas pinatibay na programa sa nutrisyon ng ating bayan ay mapagtibay. Sa pamamagitan po nito, mapapalakas natin ang ating mga barangay, paaralan at mga sektor tungo sa mas malusog, produktibo at maunlad na Tagkawayan. Kung kaya po't hinihiling ko na mapagtibay ang resolution approving the Local Nutrition Action Plan of the Municipality of Tagkawayan, Quezon for calendar year 2026-2028. Mukhaing pagtitibay ng Local Nutrition Action Plan, calendar 2026 to 2028. Pinangaluhan ng kagalang-galang ng mga sangguniang bayan nang wala pong pagtutol. Kagalang-galang Konsehal Port Salombides. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, a resolution authorizing Honorable Luis Oscar Eliazar to enter for and behalf
of the Municipal Government of Tagkawayan, Quezon, a data sharing agreement between the Department of Social Service, Department of Social Welfare and Development, Field Office 4A, represented herein by its Regional Director, Barry C. Chua. Authorization sa ating pong minamahal na punong bayan ay pinangaluhan po ng kagalang-galang Konsehal Bomel de Vero. Mayroon po bang pagtutol? Kung wala po ay atin din pong pinagtitibay. Mr. Chair. Hello. Mr. Chair, isa pa po. Maraming salamat. Hinihiling ko po natin ang mapagtibay ang Barangay Rizal Ordinance Number 20, Series of 2025, an ordinance establishing the Araw ng Natatangi Program for persons with disabilities of eligible residents of Barangay Rizal, Tagkawayan, Quezon, providing funds and other purposes. Barangay Rizal Ordinance Number 20, pinangaluhan po ng mga kagalang-galang na sangguniang bayan nang wala pong pagtutol. Kagalang-galang Konsehal Sander Sandro. Maraming pong salamat, Ginoong Tagapangulo, at magandang umaga po muli sa ating lahat. Ang inyo pong lingkod ay nagmumungkahi na maaprubahan na po ang isang ordinansang may pamagat, an ordinance institutionalizing the Angat Rizalian Livelihood and Empowerment Program for the youth and qualified residents of Barangay Rizal, providing mechanisms for the implementation and funding and other purposes. Saan ito? Number 3 po. Yung Ordinance Number 19, Series of 2025, Committee on Trade. Prepare na tayo sa kailangan pa ba ito ng public hearing? Okay na po. Okay na po. Dumaan na. So, ito ay nasa ikatlo ng pagbasa. Barangay Ordinance po. So, ordinansa pong mungkahi para po sa Barangay Rizal, pinangaluhan po ng kagalang-galang Konsehal Rachel Eliasar. Mayroon po bang pagtutol? Kung wala po, ay atin na pong pinagtitibay. Kagalang-galang Konsehal Bomel de Vero. Parang hindi na ako kasali dito Kagalang-galang na Pangulo, magandang umaga po at sa ating mga kasamaan. Para po sa Barangay Rizal, Ordinance Number 21, Series of 2025, Ordinance establishing the Project Aral, Alternative Resources for Accessible Learning Program for the Youth and other residents of Barangay Rizal, providing mechanism for the implementation, funding, and for other purposes. Panukalang ordinansa po ng Barangay Rizal ay pinangaluhan ng kagalang-galang Konsehal Joel Enriquez. Sa kataulo ko. Nang wala pong pagtutol. Kagalang-galang Konsehal SK Angela Salombides. Maraming salamat po, Mr. Chair. A resolution approving an ordinance of Barangay Rizal, Ordinance Number 10 Series of 2025, an ordinance establishing Tatak Rizalian, granting sports assistance to the students, athletes, youth, and other qualified residents of Barangay Rizal, Tagkawayan, Quezon. Ang kaya pong pagtitibay sa ordinansa na Tatak Rizalian ng kagalang-galang Konsehal Angela Salombides ay pinangaluhan ng kagalang-galang Konsehal Rachel Eliasar. Mayroon po bang pagtutol? Kung wala po ay atin na rin pong pinagtitibay. Isa pa po, Mr. Chair. A resolution approving an ordinance
of Barangay Rizal, number 11, series of 2025, an ordinance establishing suporta sa pangarap program, granting financial assistance to the student, youth, and other qualified residents of Barangay Rizal, Tagkawayan, Quezon. Ordinance number 11 ng Barangay Rizal, pinangaluhan ng kagalang-galang Konsehala Tilit Guban. Meron po bang pagtutol? Kung wala po, ay atin na pong pinagtitibay. Kagalang-galang Konsehala Reby Masangkay. Salamat po muli. Kahilingan po na mapagtibay ang Barangay Ordinance ng Barangay Rizal, Barangay Ordinance number 22, series of 2025, an ordinance establishing the Alagang SK Rizal Health and Anti-Drug Abuse Program for the youth and qualified residents of Barangay Rizal, providing mechanism for implementation, funding, and other purposes. Co-author po si kagalang-galang Konsehal Angela Salumbides. Maraming salamat po. Ordinance number 22, known as Alagang SK Rizal, pinangaluhan po ng kagalang-galang Konsehal Bomel de Vero. Kung kaya po ito ay atin na pong pinagtitibay. Baka pong recess muna po tayo ng kagalang-galang Konsehal Port Salumbides. Magpapatuloy na ating regular na pagpupulong. Salamat po, Mr. Chair. Ito po yung sasulat sa atin ng Municipality of Ginyangan na naisulat na po kay Ginang Binilda Abrohena, Municipal Assessor, dated na April 16, 2025. Request of Mrs. Helen Lianto and Mr. Hill Lianto, April 11, 2025, regarding this
their property registered under the transfer certificate of title number T304618 containing an area of 18,643 square meter, registered in the name of Helen Aquino with Lambino Lianto and Hill Aquino and Mrs. Marina Mojica with tax certificate number 370014-00121, that the said property to be endorsed to the municipality of Guinyangan, Quezon, since it's actually located in their said municipality. So ito po, Mr. Chair, ang lote po ay nasa part ng Guinyangan. Pero dito po sila nagbabayad ng tax sa Tagkawayan. Kaya hinihiling ko po sa kapulungan ito na maibigay na po yung kanilang kahilingan para sa Guinyangan na po sila magbayad ng kanilang mga taxes. Yun lang po, Mr. Chair. Resolution po ng pag-endorso sa bayan ng Guinyangan na nasabing lote ay pinangaluhan po ng kagalang-galang Konsehal Joel Enriquez. Mayroon po bang paglilinaw pa? Kung wala na po ay atin na po itong pinagtitibay. Kagalang-galang Konsehal Reby Masangkay. Maraming salamat po. Kahilingan po ng Barangay Santo Niño sa pangunguna po ni Kapitan Natalio G. Aranda, Barangay Captain, at ganun din po ng Barangay Treasurer, Sir Aljon B. Carpio, na mapagtibay ang kanilang supplemental budget number 1 para sa taong kasalukuyan na nagkakahalaga ng 57,071 pesos 0.49 centavos na gugugulin po nila para sa pambayad sa kuryente, pagpaparepair ng printer at laptop, at pagpapaayos ng kanilang multipurpose hall para po sa daycare center. Barangay Santo Niño 1, supplemental budget, pinangaluhan ng kagalang-galang Konsehal Joel Enriquez. Mayroon po bang pagtutod? Kung wala po ay atin na pong pinagtitibay. Kagalang-galang Konsehal Port Salumbides. Mr. Chair, atin na pong natapos ang ating agenda. Open na po tayo sa other matters. Kagalang-galang Konsehal Jojo Frondoso. Magandang umaga po sa ating lahat. Lalo tigit po sa ating presiding officer. May nakarating pong impormasyon sa akin mula sa ating ilang mga kababayan na tuwing sasapit daw po yung ating gabi ay may mga minor de edad na mga kabataang babae dito po sa may highway, sa may along po dyan ng hospital hanggang doon sa unahan na namamara ng mga biyaherong truck. Ano po. At sa kanilang paliwanag ay may kakaiba pong nangyayari pag anong nagpapara at isinasakay ng mga truck. Kaya po ako ay nag-aakda na isang resolution, ipinararating at hinihiling na rin sa ating pong kagalang-galang na punong bayan na maatasan po ang hepe ng DSWD kay Miss Rhea Rodriguez. Siguro po sa tulong na rin ng ating kapulisan na mapagtuunan po ng pansin itong nangyayari na ito. At baka po hindi natin namamalayan ay meron na pong kakaibang nangyayari na involve yung ating mga kabataang minor de edad na mga kababaihan. Yun lamang po. Maraming salamat.
Mungkahi po para sa ating minamahal na punong bayan tungkol sa nabanggit na bagay ay pinangaluhan po ng mga kagalang-galang na sangguniang bayan nang wala pong pagtutol. Kagalang-galang Konsehal Leo San Buenaventura. Thank you po, Mr. Chair. Ako po ay nag-aakda ng isang kapasyahan na humihiling sa atin pong kagalang-galang Congressman Attorney Mike Tan na maisama po sa priority ang usapin tungkol sa hazard pay ng mga empleyado ng Municipal Disaster Risk Reduction Management Office sa pamamagitan po ng Magna Carta for Public Disaster Risk Reduction Management Workers. Kahilingan po sa ating pong kagalang-galang na kinatawan na maisama ang Magna Carta. Pinangaluhan po ito ng lahat ng sangguniang bayan nang wala pong pagtutol. Kagalang-galang Konsehala Riby Masangkay. Maraming salamat po. Kung maobserba po natin at maalala natin, noon pong nakaraang piyesta dito po sa ating bayan ay hindi po naideklara na holiday tayo, special holiday. Ano po? Dahil sa dapat pala ito ay hihilingin po natin sa ating minamahal na Pangulo ng Pilipinas. Ano po? Kung kaya po ngayong umaga, ako po ay mag-aakda ng isang resolution. A resolution earnestly requesting His Excellency the President of the Republic of the Philippines to declare February 10 and 11, 2026 and every year thereafter as special non-working holidays in the municipality of Tagkawayan, province of Quezon, in celebration of its annual town fiesta. Resolution po para sa ating pong kagalang-galang na Pangulo ng Pilipinas para po sa ating pagdiriwang ng kapistahan ay pinangalawahan po ito ng lahat ng sangguniang bayan nang wala pong pagtutol. Kagalang-galang Konsehal Sander Sandro. Maraming po salamat, Ginoong Tagapangulo. Ang inyo pong lingkod ay nag-aakda po ng isang ordinansa na mayroon pong pamagat. Pagbasa po sa unang reading, an ordinance adopting and institutionalizing the Republic Act 12028 or Academic Recovery and Accessible Learning or ARAL program in the Municipality of Tagkawayan, providing funds therefore and for other purposes. First reading para po sa proposed ordinance ng kagalang-galang Konsehal Sander Sandro. Pinangaluhan po ng kagalang-galang Konsehal Joel Enriquez. Let it be noted by our Secretary. Kagalang-galang Konsehal Rachel Eliazar. Magandang tanghali po, Ginoong Tagapangulo, sa ating Secretary Sekbong Tadike at sa mga kasamaan ko pong Sangguniang Bayan members. Sa ilalim po ng komitiba ng Women and Children and God, ang inyo pong lingkod para sa unang pagbasa ay nag-aakda ng isang panukalang ordinansa na may pamagat na Gender and Development o GADCO. Proposed ordinance para sa God Code ay pinangaluhan po ng kagalang-galang Konsehala SK Angela Salombides. Thank you po. Kagalang-galang Konsehal Sander Sandro. Mabanggit ko lang po, Ginoong Tagapangulo, maraming po salamat muli. Nung nakaraan po linggo, ako po ay nagbasa ng isang titulo patungkol po sa isang ordinansa on collection of corresponding barangay clearance fee in the application of any business-related transaction. Next week po ay baka maisama po sa pangalawang, or sa komitiba po. Ito po yung binigay ni Ate Uday last week. Ako rin po. Ako rin po. Opo. Tatanungin ko lang po sa Committee Chair, Honorable Sander Sandro, kung ano pong oras po at schedule, sino po pwede pong gusto nilang imbitahin. So, lahat po ng member ng committee po ng Trade, Commerce and Industry at saka mga concerned na agency po to be discussed later po kay Sekbong. Maraming pong salamat. Under committee na kagalang-galang Konsehal Leo San Buenaventura. Sa iyo mismo yun? Okay. Kung Sander nga. Sa kanyang committee ba?
Ginoong Tagapangulo, maraming pong salamat muli sa pagkakataon at muli po magandang umaga po sa lahat. Ako po, ikinagagal ko po ang pagpapahayag ng magandang talakayan po natin kanina regarding po dun sa proposed ordinance ng inyong lingkod. Alam ko naman po ang lahat ay para sa ikagaganda ang mga naging opinion dito po sa ating bayan. Ako po ay nagbumungkahi ng in aid of legislation po na with all the respect po, kung paihintulan po ng Chairman, Consehal Port Salumbides, na makapag-imbita po tayo ng resource person or DILG para po makapagbigay din ng opinion regarding po doon sa committee meeting patungkol po doon sa proposed ordinance ng inyong lingkod. Maraming po salamat. Kagalang-galang Consehal Port Salumbides. Salamat po, Mr. Chair. Salamat po, Consandar. Yes po, kanina po ay nagkaroon ng committee meeting / hearing ang ating pong proposed ordinance na freedom of information. Bagamat ito po ay kumbaga po ay ini-endorse na maging ordinansa, ay meron po tayong executive order. Ngayon po ay natapos po yung meeting na wala pa pong malinaw na magiging desisyon, kung kaya hinihiling ko po na magkaroon ng next meeting sa susunod na linggo rin ho. Imbitahan po natin ang ating DILG, si Ma'am Telma Benyabon. Yes, sorry po. At kung sino pa po ibang pwedeng resource speaker. Sino po? Sige po. Maraming salamat po, Mr. Chair. Mungkahi pong pag-iimbita sa mga resource speaker, kasama po ang ating MLGOO, Ma'am Telma. Pinangaluhan po ng may komitiba, kagalang-galang Consehal Port Salumbides. Schedule ng public hearing para sa freedom of sa health. Salamat po, Vice Danny. Para po sa kaalaman ng lahat ng miyembro ng komitiba ng Health and Sanitation, ay magalang ko po kayong inaanyayahan sa gaganapin po nating public hearing on September 17 at 9 a.m. Ang mga imbitahan po ay lahat po ng barangay captains, lahat po ng barangay kagawad na pinangungunahan po ang komitiba ng Health and Sanitation at sino pa nga ba yun? Ang atin pong Maria Eliazar General Hospital at ganun din po ang ating MHO. Sang-ayon din po yan. Ang atin pong mga anyayahang mga panauhin ay sang-ayon po sa rekomendasyon ng ating Municipal Health Officer. Lamang po, marami pong salamat. Pakihanda na lang po sa ating mga secretariat ng mga kinakailangang gamit at venue. September 17 at 9 a.m. Maraming salamat po. Pag-abisyo po yan sa pangkalahatang pagdinig para sa komitiba ng kalusugan. Kagalang-galang Consehal Port Salumbides. Maraming salamat to, kagalang-galang na tagapangulo. Kung wala na pong mungkahi ang ating pong mga kasamahan, ay hinihiling ko po ang pagtindig ng ating pong pagpupulong. Mungkahi pong pagtindig ng ating pagpupulong, pinangaluhan ng kagalang-galang Consehal. Ayaw pa nila. Diretso pa tayo. Kagalang-galang Consehal Bomel de Pero. Mayroon po bang pagtutol? Dahil walang nataas kanina ng kamay. So, pinangaluhan po ng kagalang-galang Consehal Bomel, kung kaya po tayo sa mungkahi po ng kagalang-galang Consehal Port Salumbides ay nagtitindig na ng ating regular na pagpupulong.